May mga kwento na kahit gaano mo gustong kalimutan ay hindi mo magawa. Sa video na ito, alamin natin ang nakakatakot na lihim ng isang lumang bahay na puno ng mga alaala at multo ng nakaraan. Isang batang lalaki ang biglang nagkaroon ng kakaibang sigla matapos makakita ng isang misteryosong babae sa kagubatan. Pero ang kasunod na mga pangyayari ay magdadala sa kanya sa isang trahedya na mag-iiwan ng tanong kung sino nga ba ang tunay na nagbabantay sa bahay na iyon. Ang pangalan ko po ay Rodolfo. Matagal ko nang gustong maibahagi ang kwento na ito pero hindi ko magawa kasi sobrang sakit pa rin sa akin ang nangyari. Para bang may parte sa akin na gusto na lang kalimutan lahat pero hindi ko magawa. Kaya lang parang may bumubulong sa akin na kailangan kong ilabas ito para kahit paano ay mabawasan yung bigat na dinadala ko. Sana ay makinig kayo sa kwento ko. Nung bata pa ako, masaya pa yung pamilya namin. Kumpleto kami. May nanay at itatay. Tapos kaming magkapatid ng kapatid kong si Lando. Si Lando ang bunso sa amin. Ako ang panganay. Magkasunod lang kami ng edad, kaya parang kambal na rin kami. Laging magkasama. Laging naglalaro. Hanggang sa isang araw nagkasakit si Lando. Hindi maipaliwanag yung sakit niya. Basta unti-unti siyang nanghina. Hindi na makalakad. Hindi na makapagsalita. Halos araw-araw ay dinadala siya sa doktor. Pero walang makapagsabi kung ano ba talaga ang sakit niya. Yung tatay namin hindi kinaya yung nangyari kay Lando. Nagsimulang magbisyo. Hanggang sa tuluyan na kaming iniwan. Si mama naman nagtrabaho sa Maynila. Naiwan ako para mag-alaga kay Lando. Lumipat kami ng bahay, yung mas mura ang upa. Lumang-luma na yung bahay na nakuha namin. Malapit pa sa kagubatan. Pagpasok pa lang namin, ramdam mo na yung kakaibang lamig sa loob. Parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Sabi ni mama, lilipat lang kami doon pansamantala. Kapag nakaluwag-luwag na raw siya sa trabaho ay lilipat din kami sa Maynila. Pero hindi na nangyari yon. Nung unang dating namin sa bahay na yon, naramdaman ko na agad na may kakaiba. Hindi ko lang pinansin kasi ang nasa isip ko noon ay makakatulong sa amin yung bagong bahay para makalimutan yung mga problema namin. Isang araw naglalaro ako sa likod ng bahay. Naghuhukay ako noon kasi gusto kong gumawa ng swimming pool. Nakailang hukay pa lang ako ng pala nung may tinamaan akong matigas. Nung hukayin ko, nakita ko na may nakabaon na krus doon. Libingan pala. Natakot ako, kaya tinabunan ko ulit. Tapos nagdasal ako sana ay hindi magalit yung nakalibing doon. Lumipas ang mga araw. Unti-unti kong nakalimutan yung tungkol sa libingan. Isang hapon, nakaupo ako sa ilalim ng puno sa harap ng bahay. Si Lando naman, nakaupo sa wheelchair niya. May hawak siyang libro, kahit hindi naman niya mabasa. Tapos bigla siyang tumayo. Hindi ako nakagalaw kasi nagulat ako. Ang tagal ng panahon na hindi nakalakad si Lando. Tapos ngayon, bigla siyang tumayo. Nakita ko na nakatingin siya sa isang direksyon. Sinundan ko ng tingin. Wala naman akong nakita. Tapos bigla siyang tumakbo papunta sa puno. Umakyat siya sa puno. Habang ako, nakatayo lang doon. Hindi makapaniwala sa nakikita ko. Pagkatapos ay narinig ko yung sigaw niya. "Kuya! Kuya! Kuya!" Naiiyak na ako noon kasi ilang taon ko nang hindi naririnig na magsalita si Lando. Tapos ngayon tinatawag niya ako. Tinawag ko rin siya. Sabi ko, bumaba na siya. Pero hindi ko pa natatapos yung sasabihin ko ay nahulog na siya. Tumakbo ako papunta sa kanya. Nakahiga siya sa damuhan, nakangiti. Tapos sabi niya sa akin, "Kuya, nakita mo ba yung babae?" Dinala ko siya sa loob ng bahay. Tapos tinanong ko kung sino yung babae na tinutukoy niya. Sabi ni Lando, may babae raw na nakaputi na nakatayo sa tapat ng bahay. Tinatawag daw siya nito. Kaya siya tumayo.
Tapos nung nasa itaas na raw siya ng puno, ay nakita niya na may mga bata na naglalaro sa kagubatan. Tinawag niya raw ako para ipakita yung mga bata. Pero nahulog na siya. Hindi ko alam kung ano yung nakita ni Lando. Pero simula nung araw na yon ay parang bumalik yung dati niyang sigla. Nakakapagsalita na siya, nakakalakad. Pero hindi pa rin siya yung dating Lando. Para bang may ibang nagmamando sa kanya, lalo na pag sinasabi niyang may nakikita siyang babae. Isang gabi narinig ko na umiiyak si Lando. Tumayo ako at hinanap siya. Nakita ko na nakahiga siya sa damuhan, patay. May nakatayo sa tabi niya, babae na nakaputi. Umiiyak din siya pero yung iyak niya parang nagmumula sa ilalim ng lupa, malamig at nakakatakot. Tapos nakita ko na may hawak siyang krus, katulad nung nahukay ko na krus sa likod ng bahay. Parang siya yung nakalibing doon, nagbabantay at nagdadalamhati. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Nanginginig sa takot. Hindi ko na nakuha yung katawan ni Lando. Hindi na ako nakabalik sa bahay na yon. Hanggang ngayon ay mag-isa ako sa malayong lugar. Pero kahit saan ako magpunta, ay naririnig ko pa rin yung iyak ng babaeng nakaputi. Parang hindi siya mawawala. Laging sumusunod. Laging nagpapaalala ng mga alaala na gusto ko nang kalimutan. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang mga lihim ng nakaraan ay hindi basta-basta nawawala at maaaring magdala ng trahedya. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga lihim na nakabaon sa ilalim ng lupa.